Pabago-bago man ang panahon, ang negosyo dapat marunong sumabay. Kaya narito ang mga negosyong tunay na weatherproof. Kung usapang mainit na merienda, may lalaban na raw sa pares at lugaw. Naisip ko na yung beef wonton na nakakain ko sa mga Chinese restaurant tapos yung mga pares, pinag-combine ko lang po. Bestseller nila ang beef wonton noodles. Masarap siya, unique yung taste. Nagne-net income naman po siya 10 to 20,000 per week. Ang mga sangkap ng pagkasarap-sarap nating sinigang, pinagsama-sama na raw sa kanin. Ito ang sinigang fried rice. Agim! Yung typical na sinigang na may sabaw na binuhos mo dito, yun ang lasa niya. It's very new to us. Parang on the go siya. So if you're craving for a classic Filipino sinigang with a twist, I could say yes. Cake na hindi lang pampamilya, pang buong barangay pa. Kayang bumusog ng hanggang 200 katao. At nagkakahalaga ng libo-libo depende sa laki. But our cheesecake kasi is like ice cream. Talagang it melts in your mouth. We started with a 16-inch. It was just a request. We earn roughly around 6 to 7 digits. Grabe. Sarap! Lahat na yan sa Pera Paraan. Kung usapang mainit na merienda, may lalaban na raw sa pares at lugaw. Sa isang mangkok kasi, sama-sama na ang magpapabusog na rekado. Noodles, mainit na sabaw, at malinamnam na wonton. Anyone? Ang wonton noodles na dati pang resto lang, suwak na rin sa bulsa ngayon. Kapag ginawa pang negosyo, hindi lang mainit, kumukulo pa ang kita. Ready na ang kainang ito para mag-serve sa kanilang mga suki. Isa-isang inihanda ang mga sangkap tulad ng noodles, mainit na sabaw ng pinagpakuluan ng baka, mga gulay, pang-toppings na laman ng baka at sauce, at syempre ang wonton. Merienda overload ang atake. Ang 39 anyos na si Pompom, 4 na taon nang nagtitinda ng wonton noodles. Halos katulad din ito ng nakasanayan nating mami. Pero ang gamit na noodles, egg noodle, nagawa sa harina, mga pampalasa at itlog kaya nagkukulay dilaw at may rich flavor. Mahilig din po kasi ako sa beef wonton sa mga Chinese restaurant yun. So naisip ko na yung beef wonton na nakakain ko sa mga Chinese restaurant tapos yung mga pares, pinag-combine ko lang po. Yun po yung ano. Tapos ginawa naming street style. Ang pwesto nilang ito sa Marilao, Bulacan, isa lang sa 5 dinarayong branches ng kanyang negosyo. Sa isang branch po, nakakaubos po ng 40 kilos na wonton. Minsan po, 40 to 100 kilos po sa isang branch. Same din po nung beef kasi terno sila eh. May sariling supplier si Pompom ng mga sangkap na kanilang ginagamit, kasama na ang bidang wonton. Bestseller nila ang beef wonton noodles na overloaded ng gulay, laman ng baka, espesyal na sauce at wonton. Pwede ring baka o kaya wonton lang ang kasama ng noodles. Kung di naman bet ang karne, merong shrimp version nito. Mabibili ito mula 75 pesos hanggang 165 pesos. Sakto lang po yung alat niya. Sakto lang po yung timpla. Masarap siya, unique yung taste. Hindi na overpower sa yung iba kasi maalat eh. Pero Saka ito, laki ng serving ng wonton. Masarap. Ready na ang kainang ito para mag-serve sa kanilang mga suki. Isa-isang inihanda ang mga sangkap tulad ng noodles, mainit na sabaw ng pinagpakuluan ng baka, mga gulay, pang-toppings na laman ng baka at sauce, at syempre ang wonton. Merienda overload ang atake. Masampulan nga rin ang nakakasyalang meriendang yan. Sa mga negosyo, ito na po, titikman natin ang ating beef wonton noodles. Ayan. So, tikman na nga natin kung ano ba ang ipinagmamalaki ng noodles na ito. Para ko nasa Hong Kong. Ang sarap ng ano niya ha, sabaw. Tikman natin itong kanyang noodles. Ito gusto ko sa noodles ganito eh, sa pag yung maliliit. Sarap. So, ito yung wonton.
Ito, ang wonton. Masarap yung kanyang wonton, ha? Wala akong itulak kabigin dito, ha? Ekstrang pera lang daw ang ginamit ni Pompom para makapagsimula ng negosyo. Nagsimula lang po talaga ako sa bahay po, sa puhunang halagang 2,000. Bumili po ako ng giniling, tapos yung mga ingredients niya po, kung ano po yung napapanood ko sa YouTube po, tsaka sa Facebook Reel. Sinunod lang namin binalot, no? Tapos pinost ko sa Facebook group sa lugar namin, sa Bagong Baryo po. Yun. Maraming umorder. So, awa tulong po ng Diyos, yun, nagustuhan din po ng mga umorder. Ang pagbebenta ng wonton noodles, isinibay ni Pompom noon sa dating trabaho bilang ahente ng sasakyan. Maayos naman po yung kinikita ron kasi malaki talaga yung income po namin doon. Kaya lang po may urge lang po talaga na na mas prefer kung nagnanasa akong magnegosyo. Munting kainan lang ang mayroon noon si Pompom kung saan may pwesto at pwedeng magbenta. Doon siya nagtitinda. May nakita kaming maliit na pwesto po ron. Pumwesto kami, ganun din po, hindi rin kaya kasi masyadong maliit yung pwesto. Kailangan makahanap ka ng mas maayos na pwesto. May nakita po kaming maayos na pwesto, main road. Ang problema naman po, nasasakop namin yung bangketa. Dahil sa hirap makahanap ng pwesto, kinailangan munang itigil ni Pompom ang pagbebenta ng wonton. Mahirap kasi mahirap mag-maintain, lalo na nung nagsisimula kami sa totoong pwesto. Kasi hindi naman din kami talaga kilala pa para sumugal. Kasi iba na may monthly bill ng malaki na yung bayad sa pwesto, malaki na yung bayad sa tubig, malaki na yung bayad sa kuryente. Tapos 4 to 5 months po kaming parang break-even lang po yung nangyayari. So medyo nung time na yun yung parang panghihinaan ka ng loob. Matapos ang 2 taon, muling binuhay ni Pompom ang kanyang negosyo. Ang kanyang naging takbuhan para makamit ang success ang kanyang mga kaibigan. Nakahanap siya ng mamumuhunan para muling buhayin ang wontonan. May kaibigan po kasi ako, si Julina Estacio. Siya po yung nagpursige sa akin na siya raw yung mamumuhunan. Nung nakakain po siya ng pagkain, yun, kinalabit lang din po ako, Pom. Ganon, tinanong niya ako, Pom, pwede bang sabi niya, pwede bang magtayo ako nito? Sabi niya ganyan. Open naman po ako sa opportunity, yun. Nag-venture uli kami. Yung ibang mga branch, pag may kumakain din po, yun, nagtatanong kung pwede po silang magtayo rin po ng wontonan ni Pompom. Yun, hanggang awa tulong po ng Diyos, yun. Umabot na po rito sa Marilao, Bulacan po. Dahil sa patuloy na pagpatok ng negosyo, mas marami raw nagka-interes para mas palaguin pa ang kanyang business. Sila po yung namumuhunan, ganun po. Tapos ako na po bahalang mag-asikaso kung paano siyang bubuuin. Pati lahat po nung mga ipapamalengke, yung mga nasa menu, yun. Mag-hire din po ng tao, ng mga makakasama. Yun, ako rin po namamahala. Ang partnership na ito ni Pompom at kanyang mga kaibigan ang nagpainit sa kanyang wontonan. Times 10 na rin ang kita ni Pompom bawat branch mula sa 2,000 niyang puhunan. Per branch po, nag-net income naman po siya. Sa ngayon, nakakatulong sa amin na 10 to 20,000 per week. Familiar din sila sa lasa ng beef wonton noodles kasi talaga siya, available lang talaga siya sa mga restaurant na mga medyo pricey po talaga pag sa mga restaurant. Siguro natangkilik po nila nung pagdating sa amin nagawa po namin hindi pricey. Life-changing na po yun. Yung kagustuhan ko lang po na may iba po talaga yung pagsarili nyo po talaga kasi yung negosyo. So kahit na napapagod kayo, hindi nakakapagod kahit na nakakapagod. Alam niyo po yung ganung pakiramdam mo. Yung stress, ang nangyayari, nagiging biyaya po siya. Kung nais din magtayo ng negosyo na kagaya ng wonton ni Pompom, pwedeng kumuha ng recipe ideas online at bigyan ito ng sariling twist. Mula sa payak na pagsisimula ng negosyo, mainit na tinangkilik ang wonton business ni Pompom. Mula sa overload nitong sangkap, nag-uumapaw na rin ang kita. Naku mga kanegosyo, alam nyo, ang ulam ko daw ngayon ay sinigang. Di ba alam naman natin, pag sinigang dapat may sabaw. Nasaan ang sabaw? Walang sabaw ang sinigang ko. Nasaan ang sabaw?
Ay ma'am, yan talaga yung produkto namin ng sinigang. Wala po talaga siyang sabaw. Eh di, hindi to sinigang. Yan ang bago po namin ng... Sinigang to? Yes ma'am. Ito ang sinigang fried rice. Ang kakaibang produkto ng 24 anyos na si Renard. Kanin pa lang, ulam na? Kabahan ka. Pag hindi ito sinigang. ako kapag Sinigang fried rice. Ang asim! Ba't ang asim? Kuya linamnam. Saan mo nilagay yung asim? Sinigang na walang sabaw? Bebenta ba yan? Habang ang iba nagre-recharge tuwing weekend, ang negosyanteng si Renard, kayod ang inaatupag. Imbis na magpahinga, todo benta siya sa isang weekend market sa Mandaluyong City. Ang mga sangkap ng pagkasarap-sarap nating sinigang, pinagsama-sama na raw sa kanin? We have different toppings. May liempo, tapos may bangus, tapos meron din po tayong kangkong chips. Nagsisimula sa 149 pesos ang regular sinigang fried rice. May large size rin para siguradong hindi mabibitin at may for group sharing din. It's very new to us. Parang on the go siya. So if you're craving for a classic Filipino sinigang with a twist, I could say yes. Yung typical na sinigang na may sabaw na binuhos mo dito, yun ang lasa niya. Tapos medyo na-enhance lang. Sabi nga, to see is to believe. Pero para sa akin, to taste is to believe. Paano nga nangyari yan? So, papakita sa atin ni Renard paano sige po. yung ginawa Okay po. yan. So- Ito na, tanong nyo, tanong ko rin. Lahat kasi pre-prepared na po, ginagawa ko na po sa bahay. Tapos, para kapag sa mismong pagbenta na, mabilisan na lang siya. It's very efficient. So, ito yan. Yes, ito Ano po. yung fried rice na yan? So ito po yung fried rice. Yan yung sinigang fried rice mismo. Infused na po dyan yung lasa ng sinigang. Saan galing yung lasa ng sinigang? Yun po yung sinasabi ko. So, nagsigang ka muna. Nagsigang ka muna, nilagay mo sa baw. Hindi po. Wala talaga siyang sabaw. Hindi mo tinuyo sabaw dyan? Alam ko na, Opo. nagsaing ka tapos yun ang sabaw. Hindi po. Hindi rin. Alam ko, medyo parang, paano nangyayari yun? Pero syempre, talagang, palaisipan niya na. Paborito ko kasi sinigang, ha? Ako, marami po tayong Pilipino na hilig talaga sa Sinasabi ko sinigang. sa'yo, Renard, ha? Pag yan Hindi kayo lasang mag-disappoint. adobo, ewan ko na. Ay, nako, sana pinangalan ko po adobo fried rice. Actually, mas madali yung adobo fried rice, no? Opo, actually, medyo Dali. common na rin po kasi siya. Kaya hindi ko naisipan na gawin. ayaw mo diba? ng common. Ayoko ng common po. Gusto mo extraordinary. Opo. Kabahan ka. Parang Pag hindi ito masasaktan sinigang. ako kapag yun. Sinigang fried rice. Ang asim! Ba't ang asim? Kung ako ay linamnam. Kaya, ha? Ang asim! Kasi ako gusto ko sa sinigang talaga yung sobrang maasim. Yes po, ako din po. Hindi ako Pagka papayag yan ay na hindi. kulang sa asim, hindi sinigang sa akin yan. Tinipid yan, di ba? So, good sign naman pala yung paghampas niyo sa akin kanina. Good sign yan. Okay. Hindi dahil sa hindi Sige masarap. po. Kinabahan ako. Nakakainis ka lang. Wala lang nga ang sabaw. Pero sa isip, sa diwa at sa gawa, sinigang siya. Nitong 2026 lang sinimula ni Renard ang kanyang paandar na sinigang business. It started when I graduated last June 20, 2025. And then, sabi ko kasi sa sarili ko nun, magbe-break muna ako, hindi muna ako maghahanap ng trabaho. During the course of that break, isa sa mga naging hobbies ko talaga is gusto kong matutunan magluto. Diba? And the best way for me to have or gain knowledge sa pagluluto is through my mom. Kada magluluto siya sa amin araw-araw, tatabi ako sa kanya. So, doon ko na-observe kung paano ba talaga yung kilos, paano ba talaga yung luto. Dahil paborito ni Renard ang sinigang, naisipan niyang sahugan ng twist. Parang after ilang weeks nung ginagawa ko yung sinigang fried rice, doon na pumutok sa utak ko na, pwede yung negosyo to. 2 to 3 months din, it took a lot of market research until nakuha ko talaga yung tamang lasa para sa sinigang fried rice. Nang
makontento si Renard sa produkto, agad niyang ipinatikim sa marami. Yung puhunan ko nito is originally 15,000. I started selling in my alma mater. I've been a student there since I was in grade 3 until graduate ako na senior high. So kabisado ko ano ba tamang pricing strategy ko dito, gaano karami bang servings yung dapat ko i-prepare. By the end of the 4-day event nung school fair namin, I was able to earn a total of gross sales na 36,000. Dito niya nakita na mainam palang magbenta sa pop-up events o food bazaars, lalo kung bago pa lang ang produkto. Ako, I really believe na locationing is very crucial when you run a business. Hindi ako pwedeng pumwesto sa mga mall because alam ko sa sarili ko na hindi papatok doon yung negosyo. And para sa akin kasi, kaya lang ako pumipwesto sa mga food stalls, sa mga food bazaars ngayon, this is mainly for capitalization purposes. Pero ang average sales ko kasi kada benta ko, so umaabot siya ng mga 10K. Sinigang fried rice. Sinigang fried rice, sir. Sinigang fried rice. Sinigang fried rice. Bilang Gen Z, social media ang gamit ni Renard para mapaingay ang kanyang sinigang fried rice. Since we live in the digital age, part of modernization is switching your marketing to social media. Yes, old school tactics would still work, but ideally, talagang mag-shift ka sa social media. That's why I utilize my TikTok account. Kahit walang sabaw ang sinigang ni Renard, hindi naman daw magiging dry ang trato niya sa kanyang mga suki. For me kasi, the holy grail of marketing is customer loyalty. One method that I would suggest in building trust with your customer, don't make them feel like they're just a customer. Paramdam mo sa kanila na para lang kayo magkatropa, very casual kung paano ako makipag-usap sa kanila. And the method would be through humor. Matindi man ang kompetisyon, achieve pa rin palang maging agaw pansin. I have this mindset na anything that I would think of, whether businessman yan or kung ano man, it really has to be unique. Kada tinatanong nila, ba't mo tinanggalan ng sabaw yung sinigang mo, sir? Lagi ko lang sinasabi sa kanila, ma'am, makakapag-take out o kaya makakakain ka ba ng sabaw habang nagko-commit ka? Tapos doon sila parang, oo nga no. Diba? So that's the essence kung bakit ko naisip ko talaga to, ba't ko na-conceptualize yung sinigang fried rice for convenience. Ang sinigang, sarap na for all season. Negosyong pang for all generations. Guessing game muna tayo mga kanegosyo. Ano ang common denominator sa kasal ng aktres na si Carla Abellana at content creator na si Kamangyan? Clue, present din ito sa nakaraang birthday celebration ng PBB Collab Edition housemates na si Dustin Yu. Yes! Tama ang hula nyo. Cake na hindi lang pampamilya, pang buong barangay pa. Ang trending na Giant Cheesecake. On the right corner, one giant cheesecake weighing 25 kilograms o katumbas ng kalahating kabang bigas. Kayang bumusog ng hanggang 200 katao at nagkakahalaga ng libo-libo depende sa laki. Ang literal na heavyweight cake na isa sa most requested wedding cake recently. Ang giant cheesecake ng entrepreneur at baker na si Faye. It melts in your mouth. Kasi there are cheesecakes talaga that are cake-like. Alam mo yun yung parang nalalasahan mo yung... When you bite into it, you just know that there's density. Like, right? It's very dense. But our cheesecake kasi is like ice cream. Talagang it melts in your mouth. A lot of people like yung ganon. Kasi yung crust namin, it's all over the cake. It's not just at the bottom. Natuwa sila na pag kasi nasa baba lang yung crust, then they don't really get to enjoy it. But when it's all around it, nasa gilid din siya, then they get to have different kinds of textures. Pero bago pa maabot ni Faye ang tinatamasang tamis ng tagumpay sa cheesecake business, dumaan muna siya sa 51 times na trial and error. I was about to give up, but again, I tried for one last time. Sometimes it's just really the last time that we try. 2020 nang ipatgame ni Faye sa kaibigan, ang pilit niyang pine-perfect noon na cheesecake. I gave him our very first cheesecake. So it's called Signature Cheesecake by Felici. And then he tried it. And then he liked it. And then he uploaded it on his Instagram. And nag-boom siya. And then a lot of orders came in.
to the point na wala pa kaming pricing, nag-order na yung mga tao. Nung una, usual cake sizes na 6 to 8 inches lang ang ginagawang cheesecake ni Faye. So 3 years ago, we started with a 16-inch. It was just a request. Ever since naman we've been working with strawberries, so nilagyan lang namin siya ng toppings of strawberries or cream cheese frosting and then the blueberries. Ito ang naging simula ng pagtanggap niya ng giant cheesecake orders. We have industrial oven naman, no, that can fit quarters and halves of the giant cheesecake. So we bake it intricately and then we assemble it and then we crumb coat it to seal yung coolness niya. Kaya ang dami nagsabi, ang lamig pa rin pag kinakain nila because it's the crumb coat that sets everything. And then we do the second coating of the frosting. Kinikinis na namin yan. And then we do the piping, different kinds of techniques. And then saka pa lang kami nagsa-toppings. So ganun siya talaga kahaba yung proseso ng paggawa ng giant cheesecake. Kung susumahin, inaabot sila ng hanggang 30 oras mula sa pagbe-bake hanggang paglalagay ng toppings. Kaya ngayong araw, para medyo mapadali ang preparation ni Cake, to the rescue tayo sa kanya. Nako, alam niyo na ho ba yung balita? Ito ho ang trending. Hindi na ho uso sa mga cake sa wedding, yung mga pataasan. Ang uso na ho, palaparan. Nakita niyo ba yung kasal ni Carla? Natakam ba kayo doon sa cake doon? Diba? Ito yon ngayon. Ayan. O, diba? Gaano ka pa to? Ito po ay roughly 6 inches. Opo. Pag naglagay po tayo ng strawberries, tumataas po siya minsan. Depende sa size ng mga 8-inch po. Dami mo Ayan. strawberries. Ang Yes. galing ka, Baguio. Baguio! Wow, Proudly, tangkiligin. Baguio. Tangkiligin ang sariling strawberry. Kahit maliliit. Pero matatamis po. O, saan lalagay na tayo Opo. ito? Buo-buo mo ilalagay yan. Opo. So, medyo mas matagal din po kasi madami po tayong ilalagay. Yan. Doble-doble ba? Ang ginagawa po kasi naming technique na napatunayan namin is ika-quarters po natin, mas mabilis po mapuno pag yung 1/4. Ang ganda ng color eh. Oh. Opo. Tsaka pag may strawberry na po, buhay na po yung kulay ng Oo. cheesecake. Oo. Ilalagay ba lahat? 4 kilos po yan. 4 kilos of strawberry na hinugasan na nila at Yes saka po. pinili nyo talaga to Opo. make sure na pag kung nag-cut kayo nito at gusto nyo ng strawberry, makakain nyo na rin Yes. agad yung Opo. strawberry. Last one! Meron pa? Opo, ito na lang pong gitna. Maliit na lang yan. Yes. Siyempre, di ba? Oh. Nakaka-happy at the same time, nakakatakam. Lalagyan po natin siya ng gold flake. Ay, edible. Yes, opo. So, Oh, sa akin nakakita na kumakain ng ginto. Ang reward sa ating helping hand, syempre, ang matikman ng ating pinaghirapan. So lahat kumpleto to ha. May ano siya, may strawberry, may frosting, and of course, yung main yung ano niya, cheesecake. O yan. Sarap. Saka pagka malamig pala siya, mas masarap. Opo. Available ang 16-inch cheesecake sa halagang 16,000 pesos, 18,000 pesos naman ang 18 inches, 40,000 pesos ang 24 inches, at ang pinakamalaki at pinakamahal, ang 32-inch cheesecake na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Sa laki ng cheesecake, challenging daw noon ang paghahatid sa venue. Kaya para iwas sira sa biyahe, sina Faye mismo ang naghahatid dito sa kanilang clients. Kahit marami nang nakakakilala at tumatangkilik sa giant cheesecake, sinisiguro pa rin daw ni Faye na laging mapangalagaan ang kalidad ng produkto. Kaya ang bunga nito, gahigante rin kita. So in a month with the giant cheesecakes, we earn roughly around 6 to 7 digits. I just learned all throughout the years that you can be hopeful about things but also realistic. You can be strong but soft as well. It will really take years to master a business, but as long as you keep going, then you are on the right track. Walang overnight success. Kung nahihirapan ngayon, maaaring kailangan lang ng mas mahabang pasensya at pagsisikap para ma-achieve ang sweet success. Kaya bago man ang halian, mga business idea muna ang aming pantakam at laging tandaan pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.